Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Alas 9:30 na. Alay biyaheng Kapitolyo na. Wow! Bilis ng oras at ang bilis ng panahon. Magandang umaga mga kababayan, mga tagapakinig, mga kapasada. Ngayon po ay ikapitong araw sa buwan ng Pebrero or Feb-Ibig. Feb-Ibig, gayon. Another Wednesday morning na naman po muli dito po sa Biyaheng Kapitolyo kasama walang iba kung hindi si Arnold. Yes. Ever good-looking? Thank you, sir. Siyempre kayo rin. At Oy, saka si thank Sir you, ha. Vince. Bigyan nga ng jacket to. And of course, si Sir Vince. Sir, parang bagong tabas. Oo nga po eh. Ahit pogi. Ayun. First Monday, sir, kasi nung last Monday. At doon sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook or online o sa YouTube, kung mapapansin po ninyo, matchy-matchy na naman kami. Mga twinning, ika nga. Tama-tama, ang uniforme namin sa Kapitolyo ay maroon or burgundy. Spell burgundy. Ayan. Red na lang. Opo, oo nga, sir. Doon po tayo Dark sa red na three-letter lang. word. Kaya bago ako lumabas ng aking tahanan kanina, tama-tamang napili ko ay burgundy-ish, maroon-ish na kamiseta o long sleeves, di ba? Tama-tama, yun din pala ang kasuotan ng ating mga kapwa-kawani sa ating pamahalaan panlalawigan. Kaya talagang napagkakalata, Sir Vince and Arnold, na parang soulmates ko kayo. Ayan, grabe. At ang color natin, sir, ay hindi nalalayo sa kulay ng pagmamahalan ngayong buwan. Wow. Ngayon buwan lang ba pwedeng magmahalan? Siyempre monthly po, pero iba po yung emphasis kapag February 14 at December 25. Sir. Yan. Ikaw ba merong minamahal? Siyempre, kayo po na mga kasamahan ko sa paglilingkod. Opo, ayan. Welcome to the Showbiz Show or program of Arnold. Ikaw, Sir Vince, marami bang nagmamahal sa'yo? Marami po kasi bilang public servant, marami tayong napapaglingkuran. Siyempre, nagiging naibabalik yung pagmamahal na ibinibigay ninyo sa ating mga... Okay, sa 2025, mga kababayan, pakiboto para Vice Barangay Chairman. Maraming salamat. Sir Vince. Si Auntie May, yan. Yun. Auntie May, kamusta ang puso? Ay, syempre, sir, VG, masaya ang aking puso. Pakita naman sa iyong mga pisngi. Talagang hindi lang ang puso ang namumula, kundi pati ang cheeks ni Auntie May, pulang-pula. Kailangan po laging masaya ang puso. Yan. So, kami, naka-burgundy, maroon, or shade of red, ika nga, dahil ang buwan ng Pebrero ay alam din natin o kilala natin bilang Feb-Ibig Month. And speaking of Feb-Ibig, mamaya, Sir Vince, Auntie May, and Arnold, meron tayong magandang ibabahagi sa ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa Biyaheng Kapitolyo sapagkat simula nung isang linggo, ating inilunsad ang ating Feb-Ibig or Valentine's Contest dito po sa ating palatuntunan. Kaya tumutok lang po kayo para po alamin ang mechanics ng ating Valentine Contest sa Biyaheng Kapitolyo. Ayun. Ayan, kaya tuloy-tuloy ng ating pagpasada. Siyempre ngayong araw ng Miyerkules para sa mga masasayang kwentuhan, bahaginan at
mga napapanahong paksa at pagbabalita. At syempre, kasama pa rin po ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome trio ng inyong biyaheng Kapitolyo with Sir Vincent Altor, yours truly Ornel Tabares Jr. and our good vice, Acting Governor Mark Leviste. Handsome trio talaga. Opo. Haba naman ang hair natin. Minsan ako'y nagbiro sa ating kasama sa PIO na nagbigay ng compliment sa akin. Sabi ko, bigyan nyo nga ng jacket ito. Alam mo ba, kinabukasan talagang hinanap yung jacket? Pumunta sa office nyo. OVG, Office of the Vice Governor, magpagawa na talaga kayo ng jacket. Huwag kayong magbiro ng ganyan. Kaya naman, kapit lang po at walang bibitaw sa ating pag-aarangkada at ratsyada ngayong umaga. Dahil ngayong buwan ng Feb-ibig or February, iba't ibang natatanging sorpresa ang handog namin sa inyong lahat para sa paparating na araw ng mga puso. But wait, bago ng Valentine's Day, also celebrating in red is the upcoming Chinese New Year. Ayun, oo nga. Diba? Oo nga. Yan ay sa darating na February 9 and 10. Alam mo naman ang ating mga kapatid at kababayan na Chinoy, mga Chinese, ay mahilig magsuot ng pula din naman para pumasok ang swerte sa kanilang buhay, negosyo, tanggapan, tahanan, at iba pa. So, in other words, Feb-ibig or the month of February is the month of red. Ayan, kaya nga sabi nga po di Vice Governor Mark Leviste, but wait, there's more! Lagi Ayan, man. bukod sa sorpresa ng ating good vice ngayong paparating na Valentine's Day, alamin din natin po yung kung ano ang mga kaganapan sa ating sangguniang panlalawigan at gayon din ang pinakahuling mga updates at ulat mula sa kanyang tanggapan. Dito lamang po syempre sa segment na Good Vice Talks kasama ang ating mahusay na good vice, our acting Governor Mark Leviste. At syempre sir, ay papasadahan din natin yung mga naging kaganapan nitong araw ng Lunes at Martes dito sa Kapitolyo kasama ang ating Acting Governor Mark Leviste. Maya-maya po lamang. Pero ang lahat po ng iyan ay dito lamang sa ating pagbiyahe kung saan hindi ikaw maiiwan. Uy, bago yun, ha? Good morning, Governor Dodo Mandanas. Kaya naman, sakay na kayo. Ayan. Kahit hanggang kanto. Dapat meron tayong segment dito na kung merong karaoke, dapat meron tayong paano ba yan? Kapitolyo, karaoke. Kapioke. Wag na. Okay. Kaya naman, sakay na po at samahan kami muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, huntan, talakayan at pagbabalita. Alay, di nilang sa inyong programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pagradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, ito ang ating Biyaheng Kapitolyo. Sakay na kayo. Ayan ang oras po, 9:41 ng umaga. Sa panibagong yugto ng ating pagpasada, syempre tayo po muna ay mananalangin, hihingi ng gabay at patnubay. Ihatid sa atin ng ating kasamang si Cheryl May Halili. Hindi ba't lagi nating naririnig o ating sinasabi, sinaktan mo ang aking damdamin. Sinasaktan natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng matatalim na salita o pagbubuhat ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan nating muli si Jesus kapag sinasaktan natin ang ating kapwa. Sinasaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panginoon, ikaw ang aming hari. Subalit ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang haliging bato at ang korona mo ay yari sa tinik. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang masdan ninyo ang hari ng mga Hudyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin? Maging sino man kami, ay mahalaga pa rin kami sa iyo. At laging ang kaligtasan namin ang nais mo.
Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay ipinagpapalit ka namin sa iba. At saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Dahilan sa natatakot kaming mapahamak ang aming manghanap buhay o popularidad. Nanghuhusga kami, naghuhugas kami ng aming mga kamay, at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din naming magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming matutong mag-akay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layaw ng katawan nang sa gayon ay maging tunay mo kaming mga alagad. Amen. Amen. Ayan, amen. Maraming salamat, May, at baka may mga babatiin ikaw. Ayan, Sir Vince, Arnold, at syempre Good Vibes. Maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat at sa ating mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko man niyan, at mga nasa kanilang tahanan dahil tayo po ay sabayan napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo, Lakas ng Katotohanan. Yun. Gayon din, we are streaming live sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman po, good morning sa mga nakatutok ngayong araw na ito. Kay Brian Bautista, kay Harold Lopez de Guzman, kay Cashel Cacantos, kay Mon Carag, Tindamian, kay Ma'am Miriam De Chavez, kay Ma'am Gina, kay Sir Roger Aguirre, kay Elizabeth Corpus Tondo, kay Ma'am Marife Panopio Tumambing. Ayan po, good morning po. At napapansin ko sa ating mga comments, Sir Vince, Arnold at Auntie May, na marami na nagpapadala ng hashtag para po sa ating Valentine's Contest bago pa nga natin i-announce ang mga mechanics. So sa mga nakatutok na noon pa man sa simula nung ating inilunsad ang Valentine's Contest, pwede na po kayong mag-post o mag-comment ng hashtag #LoveLoveLove, Hashtag VG Leviste, and hashtag Hindi ko memorize. FEBIG. FEBIG with the VG with Leviste. VG Leviste. Yan po ang code natin or hashtags na gagamitin para sa ating nalalapit na Valentine's Contest dito sa Biyaheng Kapitolyo. And speaking of comments, may nag-comment, may nabasa ako kanina. Sabi, wag daw kalimutan na ang kulay pula or color red also symbolizes birthdays. Ayun. Yes, Yan. totoo naman. And speaking of birthdays, sino kaya ang may birthday sa Ayan. Feb 14? Madam? Nako. Marami. Oo. Kung di ako nagkakamali, Heart Evangelista. Kaya pala heart. Yeah. Opo, kaya heart. Di ba kaya ang full name niya Love Marie? Oo nga O po. Yun. sino pa? Heart, love. Hindi, ang iniintay ko yung babatiin nyo. Ayan. Oo. Ayun, sa Feb 14. Ako talaga. Oo. Talagang linagay niya ako sa spot. Sino ba? Siyempre, binabati ko ang aking mother. Yan. Oh. Ayun. Ang aking nanay. Advance happy Valentine's Day to my mother, Miss Patsy Leviste. Ayun. Biglang trivia po, hindi ko alam. Si Konsehala Patsy po ay Feb 14 din ang birthday. Hindi. Akala ko Feb 14 Binabati ko din. lang na advance happy Valentine's Day. Sabi niyo may mga babatiin ako eh. Ayun. Hindi, kasi special po si Konsehala sa puso ng ating Ayun, good syempre. Of friend. course. Siyempre yan. naman. Siyempre, isa siya sa aking mga Yes. minamahal o mahal sa buhay. Isa sa mga minamahal. Sino pa po yung iba, sir? Yan. Opo. Siyempre, yung aking mga anak, kahapon, naggunita ng ika-17 taon kaarawan, 17 years old, ang aking bunsong anak na si Conrado Antonio Leviste. His nickname is C2. Kasi ipinangalan ko siya sa aking ama, after my dad. Apo. Conrado Antonio Leviste. Pero dahil hindi naman siya direct descendant ng aking ama, hindi ko naman siya maitawag na junior. Junior. Kaya ang kanyang full name, yung aking anak,
ay Conrado Antonio Leviste II. Ang kanyang palayaw ay C2, as in Conrado II. Happy birthday. Belated happy birthday, C2. O, sino pa? Ayan, syempre parang hahaba pa pag kami, Vice Dapat pumapasok na kagad tayo dun sa babatiin nyo. Oo nga, sir. Ay, lumalamig na po, parang klima ng US. Oo nga. Oy! Medyo bumabagyo nga ngayon sa Los Angeles. So sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga kaibigan at kaibigan, Yun! Yun. mag-iingat po kayo dyan at napapanood namin, nasusubaybayan natin sa social media, and of course, nababalitaan natin na may hurricane levels ng bagyo sa Los Angeles. And of course, to Madam Chris. Ayun! Grabe, yan. She just had her blood work. Siya ay kinunan ulit ng mga dugo. And of course, all of us at napakaraming pang iba pa ay patuloy na nag-aalay ng dasal, nananalangin para sa iyong agarang pagaling. And of course, I hope and I look forward to seeing you very, 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 very soon. Ayan. Parang malapit na talaga. Parang hindi yata na-excite si Ordal. Parang may ka-text agad. Parang nagsusumbong agad. Ma'am. Yan. Ka-text yata si Madam. No, but of course, I'm excited to be celebrating her birthday and Valentine's Day again with her. Akalain mo, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. First time ko na-celebrate yung birthday ni Madam with her and her family, her friends and loved ones based in the States. At ngayon, ikalawang beses na akong mag-celebrate ng kanyang birthday and Valentine's Day with the Queen. Yes, the only queen. Yan, the only queen of my life. Yun. And the only queen of my heart. Yun! Sana all. Sana all. Ayan, at ang oras po ay 9:50 na ng umaga. Parang ang bilis ng oras pag yung, lalo na pag si Vice Gobang dito. Parang ang dami nating pinag-uusapan. Parang Pero sa totoo lang, lumilipad yung oras. Matters of the heart, showbiz, mga isyong marites at tolits. Ayan, so dahil po 9:50 na ng umaga, tayo po muna idadako lamang sa ilang mga paalala sa amin pong pagbabalik. Pagpapatuloy po natin ang ating mga kwentuhan at syempre meron din po tayong bisita na makakapatayam namin tungkol sa iba't iba nilang mga programa para sa ating mga kababayan. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan.
ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Nagbabalik po ang biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po 9:55 ng umaga. Ayan, gaya nga po ng ating nabanggit kanina bilang bahagi ng ating Good Vice Talks. Meron din po tayong panauhin mula sa TESDA Vice. Ang ating pong siyempre naimbitahan ng ating Vice Governor Mark Leviste. At Arnold? Ayan, at through the initiative po ng ating Acting Governor Good Vice Mark Leviste, ay kasama po natin ngayong umaga sa ating Good Vice Talks ang nag-iisa, masipag na si Miss Sherilyn Rendon mula po sa isang TESDA accredited school na Asian Tech Hub. Kaya good morning po Mama Ren, and welcome po sa Biyaheng Kapitolyo, Ma'am Cha. Good morning din po sir sa inyo po. Ayan, bati muna po kayo sa ating mga kababayan. Hello po sa ating pong mga viewers po sa live ng Batangas PIO. Ayun, bali sa kabatiran po ng ating mga kasamahan, Sir Vince and Good Vice. Ito pong si Ma'am Cha pala ay taga province of Quezon pa. Pero yung kanila pong TESDA accredited school ay dito matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Ayan. And first things first, ay kwentuhan mo muna po kami. Ano ba itong ating accredited school na ito dito sa lalawigan ng Batangas? Opo, kaya po tayo po ay naimbitahan po dito sa Biyaheng Kapitolyo po is meron po kaming joint program po ng ating pong butihing Vice Governor Mark Leviste po. So kami po ay, ang school po namin is Asian Tech Hub. So kami sir is nag-o-offer po kami ng program na contact center services and C2. So sa mga kababayan po natin dito sa Batangas na interested po na mag-enroll ng kurso na contact center services is pwede po kayong lumapit po. So ang amin pong school is located sa DICT Telecom Road. So, ang mga, meron po tayong free na training na ino-offer and a 160 per day na allowance po na binibigay po sa ating mga estudyante. So, ang mga basic requirements lang naman po is
birth certificate po, Form 137 po ng estudyante. If may mga interested po na applicant na mag-e-enroll. Yun lang naman po. Ito ay may training ka na, may allowance ka pa per Yes, sir. day. Opo. Grabe. At tanungin nga natin ang ating good vice, Acting Governor Mark Leviste, paano po nabuo itong ating joint project with Asian Tech Hub, sir? Ang nag-initiate po nito ay ang aking kaibigan at kababayan natin mula sa lungsod ng Lipa, si Mr. Raymond Lacdao. At dahil sa kanya at sa kanyang buting tanggapan, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na i-promote ang kanyang programa at ibahagi ang opportunity na ito sa ating mga deserving na kababayan. These are limited slots and ang promo is limited time. Kung kaya't medyo minamadali natin ang pag-hire o pagkuha ng mga interested personalities or parties para i-take advantage ang pambihirang pagkakataon na ito na makapagsanay bilang contact center agent or call center agent. At sabi mo nga kanina, Arnold, hindi lang pagsasanay o training, meron pang kasamang allowance. Yun. So, parang nagtatrabaho na rin talaga. Sa ganitong paraan, ay mas mabilis na makakuha ng regular job kung hindi man makapagtrabaho pa nga sa ibang lugar, kung hindi man sa ibayong dagat. So this is a great opportunity, not only for our young people, new graduates, but those who want to enhance their skill as a call center or contact center agent. So ito ay in partnership with TESDA, ganun din ng Office of the Vice Governor, siyempre sa pangunguna ng Asian Tech Hub under the leadership or headed by Mr. Raymond Lacdao. Ayan, may tanong po ako, Miss Sa, ito ba ay exclusively for Batanggenyos o bukas din sa mga taga hindi nakatira sa Batangas? Opo, sir. So, ang ating pong program is full online po siya. Kaya po, pwede pong mag-enroll kahit po yung mga hindi po taga dito sa ating probinsya ng Batangas. Ayun, so mas malawak pala ang Yes saklaw po. nung job opening na to. So, ayun, na training. So Ms. Cha, may tanong dito. Yes, sir. Meron bang butcher's course? Butcher's course. So, yung mga courses po na offered po ni TESDA is makikita po natin sa website po natin, tesda.gov.ph po. So, nandun po lahat nakalagay yung mga courses na ino-offer po ni TESDA. So, sa Asian Tech Hub, sir, is contact center services and situ lang po yung ino-offer po namin. Okay, yan. Malinaw nga naman na ito ay tech-related. Opo. Iba pa yung programang pang-culinary. Yes, sir. O di kaya, ang TESDA, meron din yung massage training. Yes po, hilot massage. Yes, that's right. But as far as the program that we are promoting today through Asian Tech Hub, tayo ay nanghihikayat ng mga potential call center or contact center agents. Yung mga pangkaraniwan na kilala natin o di kaya nasasaksiyan, nababalitaan natin, naririnig na maging call center dito sa Batangas o ibang bahagi ng ating bansa hanggang sa Kamaynilaan kung hindi man sa ibayong dagat. And which napakagandang bagay, sir and Ma'am Cha, kasi yung mga aplikante po na nagsisik ng job sa mga call centers natin, napakahirap pala, sir, ng training na pinagdadaanan bago matanggap. Good thing na may ganitong program na initiated ang ating VG with Asian Tech Hub. Mas mapapaaluan yung kanilang background at mas mapapaganda yung kanilang background bago sila mag-apply ng work sa ating mga call centers. Yes, sir. Tapos full online po siya. Hindi po nila kailangan pumunta sa lugar kung nasaan nung school. Kung nasa bahay lang po sila, pwede po silang mag-training doon. Basta po merong mga kagamitan na kailangan na gagamitin sa training. Kaya Siguro, napakaganda. Sir Arnold, yun yung makabagong practice
dahil hindi mo na kailangan gumastos sa pamasahe. Yes, Hindi mo na rin kailangan Oo. na bumili ng mga bagong kasuotan. O di kaya gumastos ng mga unnecessary expenses para lang magsanay o mag-aral. Kasi sabi nga ni Ms. Cha, through Asia Tech Hub, they offer these courses on contact center training online. So, kailangan mo lang, Cha, ay malakas at malinaw na Wi-Fi signal or internet connection. access. Yun po ang kailangan po natin talaga sa pagte-training po or pagsasanay po natin ng contact center services. Kailangan po yung ating mga students is merong magandang internet connection po. If ever naman po na hindi ganun kaganda is meron naman po tayong ipapalit or meron po tayong way kung paano po mag-conduct ng training para po sa mga estudyante na wala naman pong ganong kalakas na internet connection. Yun ang gusto ko itanong, Vice, kay Opo. Miss Sa. Kasi- Yung mga, kung halimbawa ako, wala akong internet sa bahay, pwede bang mag face-to-face o personally magpunta doon sa training center? May option po ba na magpunta sa training center kung halimbawa ako, wala akong internet connection sa Opo. bahay? Sir, si Asian Tech Hub po is partner with DICT rin po. Meron po kaming facilities doon sa DICT na pinapahiram po nila sa atin para gamitin po ng mga estudyante na walang gamit po sa training. Pwede po silang magpunta sa DICT. May provided room po doon para po sa mga estudyante po natin. Oh, Na yan gusto So, mag-aral. in the spirit of Valentine's, yung mga single dyan, Yan. kung wala ka din naman ka-date, mag-aral ka na lang. Ayan. Magsanay ka na lang. At ngayon pa lang po ay magpapasa na ako ng requirements, sir. Grabe. Actually, pwede pang racket yan, pwede pang sideline. Di ba? Siyempre, ang ating trabaho sa Kapitolyo, usually Monday to Fridays, di ba? So, baka pwedeng pag weekend, ikaw ay contact center agent. Yes. And besides, after po ng training nila dito, napakaganda na makikita yun ng mga employer sa ating mga curriculum vitae. Ayan. So, may bago kang certificate. Hindi yung certificate of authenticity that you are single or not. Nagbibiro lamang, pero ang ibig po namin sabihin, hindi lang pangpasweet ang aming alay ngayong Valentine's Day or Valentine's Week and month. Kung hindi, ito talagang sustainable para sa puso or not. Dahil siyempre, pag pumapasok ang grasya sa iyong buhay, edi ikaw ay masaya pa rin. Ayan. Oo, Yun. kumbaga mas positibo ang aura ng personal, pati ang ating pakikitungo. Mas madali makahanap ng jowa. Ayun, grabe. Ayun si Miss Sabi, may Oo tanong ako nga. kay Miss Sa. Yes, sir. Yung sinasabi niya online yung training, pero yung application para maging trainee ay kinakailangan po bang pumunta ng personal o online din? Online, sir, pwede din po silang mag-submit through email po ng Asian Tech Hub po. Ayun. So pero may option po na through online application, po. no? Yes, Hindi sir. na kailangan pumunta Opo, sa inyo opo. mismo. Ayun. So once again, Ms. Cha, can you please explain kung paano mag-apply at pakibanggit kung saan sila mag-a-apply at magsasanay? Opo. So ngayon po, tinitake advantage ko po yung opportunity na bigyan po ng plataforma na ito para i-offer po yung aming kursong Contact Center Services NC2. So kami po ay may Facebook page din na ATHA Batangas Academy or Tech Hub po. So pwede po kayo mag-message through aming Facebook page. Then nandun po yung aming contact number. Yung mga requirements po is nakapost din po doon po sa aming Facebook page. Ayun po. So thank you very much, Ms. Cha at Ornald, Sir Vince, sa isang flag raising ceremony natin, one Monday, iimbitahan natin ulit ang grupo ni Ms. Cha, ni Mr. Raymond Lacdao, ang Asia Tech Hub, para ipaliwanag naman ito ng face-to-face sa ating mga kapwa-kawani ng pamalaang panlalawigan. Kung hindi man sila mismo, baka may mga anak o kakilala sila na interesado sa kursong ito. Yes, sir. Thank you. Ayan, so again, maraming salamat po. Nakasama po natin ang
kinatawan mula po sa TESDA accredited school na Asian Tech Hub. Walang iba, maraming salamat Ma'am Charilyn Rendon. Ayan. Siya nga pala pahabol, Sir Ornald. Yes, sir. Sa mga may katanungan or interesado na mag-enroll dito sa Asia Tech Hub, you may also coordinate with the Office of the Vice Governor. Dito po, sa Sangguniang Panlalawigan, Batangas, sa Kapitolyo. At ito pong, yun, yung katulad po nung hindi nakikita sa radyo, syempre, pero sa Facebook Live, may poster po kaming ipinost ng programa. Ito po ay isi-share din po namin sa aming PIO page para po makita at mas marami pong makaalam ng programang ito. Ayan, pero bago ang lahat, syempre nandito na rin lang naman tayo sa ating Good Vice Talks. May nag-comment sa ating comment section, sir. Good Vice, ano po ba itong mga naka-display sa ating screen na mga blenders and the cookwares? Inunahan naman ako doon, yun ang pan-segue ko. Hindi namin na chinuchugi si Ornald, pero ito yung pwesto niya. At hiniram ko muna yung lugar ng ating kaibigan para po ipaliwanag kung ano tong mga red wine, white wine, multi-blender at cookware set. Wow. Ito pong nakikita po ninyo sa Facebook at sa aming online stream sa mga oras na ito ay mga consolation prizes ng ating Valentine's pa-contest sa Biyaheng Kapitolyo. Nililiwanag lang po namin, hindi po namin mga sponsor ang mga produktong ito. Pero kung sponsored ng Vice Go. Pero kung sa palagay ng Imarflex at Brooklyn at Marks and Spencer na gusto nilang pamigay ng mga produkto nila, pwede rin naman. Tatanggapin natin yan. Beke naman. Diba? Anyway, nung una, nag-anunsyo po tayo na sa mga lalahok sa ating Valentine's Contest with Vice Governor Mark Leviste through Biyaheng Kapitolyo, mananalo po kayo ng tickets for 2 sa concert ni Ryan Gallagher featuring Martin Rivera and Aiza Sigera sa darating na February 17 at Music Museum sa may San Juan City, Metro Manila. Ganon din, tayo ay magpaparaffle ng complimentary overnight stay sa Hotel 101 Fort, dyan sa may BGC. Hindi yung Balayan Government Center, doon sa Bonifacio, Global City. Meron din po tayong mga consolation prizes na ipamimigay. Imarflex Multi-Blender. Yan, nakikita nyo ito. Pwede ako para ako yung showgirl. Yon! So, ito po ay Imarflex Multi-Blender. Pwede nyong gamitin, mag-blend ng mga fruit shake, mga vegetable juices, at pwedeng gamitin pang date. Ayun? Diba? Oo, Baka huwag ka na makipag sa palaran sa restaurants. Maraming tao doon at traffic pa papunta sa mga commercial establishments. Pwedeng mag-date na. Yes. Sa sariling tahanan. Mag-blend-blend ka na lang, di ba? Pero kung bitin po ang blender, meron din tayong cookware set. Para ako nagbebenta. Oo nga ba? Parang napapanood ko na to sa live selling. Kumbaga, if you post in the next 20 minutes. Yes. So, meron tayong ipamimigay na non-stick cookware set. Sige, Auntie May. Ayan. Commending-kending ka dyan. Yan, sayang naman ang iyong kaseksihan kung hindi mo rin i-reflex yan. So, ito, 12-piece cookware set. Yan. Kompleto na, Ano bang sir? style dito, Sir Vince, para sa pangliligaw? Why don't you come over to my place? Yeah. And I will cook for you. May unboxing pa. Oh, di ba? Bagong-bago. Ikaw ba, Ornald, pag inibitahan ka ni Cassie na, why don't you come over? Pumarinig ka sa aking lugar at ipagluluto kita. Nako. Ipaghahanda ko siya, sir, ng special nachos. Yun! Grabe. Parang parang alam na. Yes, ang queen of nachos. Oo. Parang nakita ko lang yun parang last week yata. Baka hindi gets ng ano yun, ha? Hindi. Dapat pinapaliwanag nyo ba? Oo nga, sir. Ano ba yun? Ano ba yung special nachos ng
ng Reyna, the Queen of Nachos. Talagang yun po ang lihitimong nachos with love. Only for our acting governor Mark Leviste. Ayun. Courtesy of Miss Chris Aquino. yan, ako, excited akong tikman ulit yung nachos na yan. Yes. And by the time I get back, marunong na ako na magluto. Pero kung, syempre, hindi kumpleto ang Valentine's Date na pagkain at juice lamang, di ba? Kailangan, syempre, paminsan-minsan meron tayong red wine. Pero kung ang tipo mo naman ay white wine, ang ipamimigay natin ay a set of red and white wine. Ayun. Pero syempre nga, di ba, ang red wine daw sabi is good for the heart. Yun! Yun. Galing Parang naman may ang, kinalaman pa rin. mga segue ng Pasok pa rin Biyahe talaga. Kapitolyo, Grabe. di ba? So, hindi lang red wine at hindi lang isang bote ng alak, kundi dalawa. It comes in two. Yan. So, ito po ang mga consolation prizes natin. Blender, cookware set, and wine set para po sa ating Valentine's contest. Siyempre, ang ating grand prize. Muli, direct, ipakita natin sa ating screen yung tickets for 2 sa darating na konserto ni Ryan Gallagher, isang American singer or artist, nagaganapin sa February 17 at the Music Museum in Green Hills, San Juan. Kasama po dito sina Mr. Martin Rivera. Wow! Galing. Yan talagang Astig paborito talaga ko yan. to. Martin Rivera at syempre si Aiza Sigera. Si Aiza Sigera. Little Miss Philippines. Yes, sir. 1980s yun. Panahon ko yun, di ba? Pero kilala natin si Martin Rivera at Aiza Sigera as one of the most popular singers of in the Philippines. Ayan. Diba? So, as of kahapon, as of yesterday, February 6, nung simulan natin yung pagtanggap ng mga entries, sir, meron na po tayong officially 44 entries mula dun sa program kahapon. So, na-expect po natin na mas dadami pa yung entries for today. At Yes. ang isang tao ay hindi limitado sa isang entry laang. Ayun, oo nga pala. The more entries, the more chances of winning. At kung ikaw ay mananalo ng, halimbawa, concert ticket, pwede ka pa rin manalo either ng complimentary stay at Hotel 101 Fort, overnight stay. Diyan po yan sa BGC Taguig. O di kaya ng mga consolation prizes. Or why not? You can win it all. Oo, sir. Diba? Pero sir, sa mga nagtataka pa kung bakit 44 entries pa lamang, ay ito na nga po, paano nga po sumali sa ating official raffle? Siyempre, una't higit sa lahat, siguraduhin po na kayong lahat ay nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo mula araw ng Martes kahapon hanggang araw ng Biyernes sa ganap na 9:30 to 10:30 in the morning. Pero hanggang February 14 lamang ang Yes, promo sir. na ito. Opo. And we will draw the winners on our February 14 or Valentine's Day episode. Yes, and that's Wednesday also, Of sir. course. Opo. Kita mo naman, yan ang tadana. Di ba? Kaya Tayo meron pa rin. pang meron pang isang linggo na mag-like at share ng yung sa Biyaheng Kapitolyo live stream at i-comment po yung ating official hashtags na #VG Leviste, #LoveLoveLove, #FebIbig with VG Leviste. So kailangan na, Sir Vince, itong tatlong hashtags Opo. ay kasama sa kanilang comment section. Ayun, dapat yung Yes, tatlo, sir. magkakasama dapat. At dapat po ay nakashare ang ating live stream para mas marami pa po ang Ayun. makasama sa ating raffle na ito. Tulad na lang ngayon, 73 million viewers! Ayun! Itong araw at oras na ito. Thank you very much to all of you. Ayan, pero yun nga, kagaya nga nung nabanggit kanina, yung ilang mga paalaala, dapat yung tatlong hashtags ay nandun sa, at mag-comment lamang po during our live stream dito po sa, sa Biyaheng Kapitolyo. Yung mga nakikinig po sa 95.9 sa Radyo Totoo, maaari rin po kayong sumali, basta magbukas lang po tayo dun sa atin pong live stream. O di kaya tawagin nyo na ang inyong anak, asawa o kaibigan na o jowa. Yun? Uy,
mag-online ka na. I-share mo na ang Biyahe Kapitolyo at mag-comment ka na doon sa programa ni na Sir Vince, Arnold at Mark Leviste para tayo ay makasali doon sa Valentine's Contest. Malay mo, hindi lang kayo manonood ng Valentine's Concert ni na Ryan Gallagher, Martin Rivera at Aiza Sigera, meron pa kayong overnight stay sa Hotel 101 Fort doon sa BGC Taguig. Ayan. So wala nang dahilan para hindi mag-celebrate ng Valentine's Day. Yes. Ang kulang na lang ay ang kadate mo. Ayun. Baka next time pwede magpa-contest ng ano ba tawag doon? Dati uso yun eh. Yung dating game. Aha, abo. Ano nga yung mga, parang hindi ko inabot yun eh. Yung may Joke lang. searchy and searcher. Abo. Naalala mo yung mga palarong ganon? Pero ngayon, hindi na yata, wala na yatang dating game kasi may Tinder na. Oo nga po at may Bumble. Anyway, ito'y katuwaan lamang mga kababayan, mga taga-subaybay. But of course, in the spirit of sharing and spreading the love sa pamamagitan po ng aming programa, Biyaheng Kapitolyo, itong lahat ng ito ay alay namin sa inyo mula sa aming mga puso. Yes. Ayan, at isa pang reminder na baka makalimutan, yung may timestamp lamang po na 9:30 hanggang 10:30 yung mga valid na entries sa atin pong magiging raffle. So kung napanood niyo po ang aming stream after sa oras na nabanggit ni Sir Vince, 9:30 to 10:30, baka mag-comment pa rin po kayo, hindi na po counted yon. Subalit, kinabukasan, tutukan niyo na po ang Biyaheng Kapitolyo kahit hindi po kami ang host. Pero, ang maganda dito at ang exciting part, papunta pa lang tayo dun sa exciting part, sa February 14, next week, Abo. Sir Vince at si Sir Arnold ang magdodraw ng grand winner. Ayun. Kakaiba talaga itong inyong Valentine's Day treat sa ating mga kababayan, sir. Only good vibes. Bakit inalis ni Auntie May lahat ng props natin pero ang tinira, itong red wine at white wine. Parang may masamang balak yata dito. Alam mo naman yung kasabihan, Sir Arnold, pag may alak, may balak. Ayan. Grabe. okay, welcome to the boys' night out. Parang ano pang gabi na yata. Lumipat tayo ng stasyon. Ayan, pero syempre sir, bago natin malimutan, puntan muna po tayo sa mga naging kaganapan dito sa ating Kapitolyo. Simula nitong araw ng Monday, sir. We were full of love. Okay? Ganun yata talaga Opo. pag live. Kasi excited na pumatik pa nitong mga wines na ito, sir. Oo. May technical difficulties. Are we ready, Direct? We are ready, sir. Love never goes out of style. Hindi po yan nalalaos. In everything that we do, we must share the love. Kaya ngayong bagong taon, 2024, kinakailangan tayo ay ating direktor, ang soundbite. Bati-bati muna tayo. Mon Carag is tuned in. Zen Tiamsim Reyes. Wow. Si Poca. Ganon. Good morning. May tanong, sabi niya, tanong ko lang po, musta po kaya ang puso ni Vice Governor Mark Leviste? Ayun. Yan. And sir, may nagtanong, is VG wearing a Fitbit? Oy, Sir. Oh. galing ng mata, yes. I'm wearing a Fitbit at Wow. medyo na-hook ako dito dahil namomonitor ko yung aking pagtulog. Namomonitor ko yung aking heart rate. Ganon din yung aking oxygen level. Plus yung yung bilang ng steps o aking calories burned para sa isang araw. So anong average ang nakikita nyo na Ako, maabot ako ng hakbang nyo? 20,000 plus. In a Minsan, day? In a day. Ah, grabe. Talagang marami kayong nasusunog na calories. Yun nga lang, ang aking average sleep hours or sleeping time is siguro mga 4 or 5 hours lamang. Ayun. Pero sir, may follow-up comment kasi,
bukod po sa heart rate, eto pala sir yung comment, bukod po sa heart rate, na-measure din po ba ng inyong suot na Fitbit ang tinitibok ng inyong puso? Ano, ang mga comment natin mga kababayan? Oo. Parang mga 2 paragraph pala yung tanong. Sa tingin ko, dun sa app ko, wala. Pero yung nagbigay ng Fitbit na ito, baka nakamonitor sa heartbeat ko. Alam mo, tama-tama, nabanggit mo yan, Ornald. May nabasa akong meme sa Facebook. Ano raw, nahuli raw siya ng jowa niya na may ginagawa ng hating gabi. Ay. Kasi nakalink daw yung Fitbit Yun. doon sa app ng jowa at bakit daw at 2 in the morning, active. Kaya baka ako hindi ko nakikita yung heartbeat ko, yung tibok ng puso ko. Ramdam ko yun. Ayun. Pero baka nga yung nagbigay nito ay Nakamonitor. Nakamonitor. Ayan, at Vice, okay na po yata. At yun nga, para po sa mga naging kaganapan mula nung araw ng Lunes. Samantala, din sa ating probinsya, pinag-uusapan pa rin ang hindi mamatay o mawalang usapin ng di umano appointment ng ating gobernador bilang executive secretary ng kabinete ni Pangulong Marcos. Sa una at huling pagkakataon, may gusto lang po akong linawin sa inyo, mga kapamilya, kasama at kapwa kawani ng Kapitolyo. Sa mga nakausap ko patungkol dito o sa mga sumusubaybay sa isyong ito, alam na alam ninyo na hindi po ako pumapatol sa mga chismis, spekulasyon o mga sinasabi ng mga marites at tolits. Hindi po ako ganyan. Minsan binanggit ito sa akin ng ating gobernador noong November pa, mga 2 buwan na po na nakalipas. Nandun po kami sa Lima Hotel. Pero agad kong sinabi kay Governor Dodo na hindi po ako sangayon sa ideya na yon, sapagkat ako ay naniniwala na marami pa siyang magagawa sa ating probinsya at gusto kong matapos at magtagumpay ang ating gobernador, ang ating punong panlalawigan sa kanyang legasiya. Subalit, nung 1 linggo, may nakausap po ako sa aking tanggapan. At sinabi po sa akin na nag-aalala ang ilang casual employees ni Governor Dodo o ng Office of the Provincial Governor or OPG. Kung hindi po nagkakamali, mahigit kumulang 90 o 90 personnels, more or less, I might be mistaken, na baka raw sila ay alisin o mawala kung lilipat si Governor sa Malacanang. Sa araw na ito, ngayon pa lang, kung ang inyong lingkod ay nakatadhana, hindi sa sarili kong kagagawan, kung hindi tadhana na mula sa ating Panginoon, na ang inyong lingkod ay maging gobernador sa anumang paraan at anumang panahon. Hindi po ako magtatanggal ng kawani ng pamalaan panlalawigan ng Batangas. And I repeat, hindi po tayo magtatanggal ng kawani ng pamalaan panlalawigan ng Batangas. Sa mga nakakakilala sa akin, alam po ninyo na hindi ko po estilo at hindi ako ang tipo na mag-dismiss, displace, or replace ng katrabaho. Keso ako ay suporta ninyo o susuportahan ninyo o kung hindi naman, okay lang. I have worked long enough at the provincial capital of Batangas and for the provincial government, 20 years to be exact. Sa mga kasabay ko dito o yung mga nadatnan ko nung ako'y bukal pa lamang taong 2004 and now it's 2024. This is my 20th year in service at the provincial government of Batangas. And for 2 long decades,
2 dekada. I feel confident in working with all of you. Sa tagal ko na po dito, ako po ay kampante at may kumpiyansa na kaya kong makisama at makatrabaho ang bawat isa sa inyo. The same goes for my co-workers in the Provincial Board o Sangguniang Panlalawigan and Office of the Vice Governor. Alam po nila na kung mangyayari ang sinasabi ninyo, hindi po ako ang nagsasabi, wala nga po akong sinasabi, dahil wala naman pong binabanggit sa akin si Governor Dodo, kung kaya't wala po akong alam sa mga kaganapan o mangyaring sa mga ibang lugar. Sinabi ko sa kanila na hindi ko kayo pwedeng isama saan man ako paroroon. And I'm very confident na kung mabibigyan din ng pagkakataon si Bukal Claudette Ambida na maging Vice Governor ng ating probinsya, all of you in the Provincial Board, as well as the Office of the Vice Governor, are in perfect hands under the leadership of Board Member Claudette. Ganon ang buhay. Ganon ang ating tungkulin sa ating pamahalaan. Last Friday, I paid a call on both our Provincial Administrator and Chief of Staff, kay Ginoong Racelis at kay Ma'am Abel. And I have assured them, Tita Abel, and I guarantee all of you, as well as our department heads, sa mga hepe at pinuno ng ating mga tanggapan, that I will keep this promise and God will be my witness. Saksi ang ating Panginoon sa ating pinag-usapan. Kung kaya't sana dito po matapos ang ating usapan. Dahil sa huli, hanggat walang sinasabi si Governor Dodo na direkta sa inyong lingkod, wala rin po akong masasabi sa inyo patungkol sa anumang balita na maaaring namumuo o napag-uusapan banda-banda riyan. Kaya, abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Wow! Yan, mahaba-haba po yun. Pero malaman at napakaganda. Yes, yun ay bahagi or excerpts ng aking mensahe o talumpati nung nagdaang Lunes sa flag raising ceremony natin dito sa Kapitolyo. Kaharap ang ating mga kapwa-kawani ng pamahalaan panlalawigan. At Sir Vince Arnold at sa kabatiran ng ating mga kasama sa PIO, ganoon din sa bumubuo ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas, meron lang po akong gustong idagdag o linawin na pagkatapos po ng ating flag raising ceremony, may mga ilang naglapitan sa akin. Paano naman daw po kami mga executive assistants ni Governor Dodo at iba pang mga irregular employees ng pamahalaan panlalawigan. Just like what I said previously, last Monday, wala naman pong nangyayari. Wala po kaming pinag-uusapan ni Governor Dodo. Ganun pa man, hindi ko po estilo at hindi kailanman ako nagtatanggal, naglilipat o nag-aalis ng mga katrabaho. Keso sila ay aking nadatnan o sila ay bagong pasok o di kaya sila ay matagal ko nang kasama. Sabi ko nga sa aking mensahe, kahit sila ay sumuporta na sa akin, susuporta pa rin sa akin, o kahit hindi, walang halong politika ang ating tungkulin dito po sa ating pamahalaan panlalawigan. But just to reassure everyone for the peace of mind and peace in the hearts of our fellow employees, rest assured that I am confident I will be able to work with all of you, whether at present time or even in the future. Kaya ko lang naman po binanggit ito, Sir Arnold, Sir Vince, nung nakaraang Lunes, ay dahil bagong taon, may mga nag-aalala na empleyado. New Year, dapat fresh, re-energized, rejuvenated, at may bagong pag-asang kinakaharap. Hindi yung
anxious or nervous, Opo. di ba? At siyempre gusto ko, happy ka, happy kayo. Siyempre, lagi natin sinasabi na laging good vibes with the good vibes. Siyempre. Di ba? And of course, gusto ko lang po ulitin na wala pa naman po talaga nangyayari patungkol dyan sa di umano rumor or speculations. Ang salitang kalye ay chismis patungkol sa paglipat di umano ni Governor Dodo sa Malacanang, pag-appoint sa kanya ng Executive Secretary. Sa totoo po niyan, si Governor Dodo mismo ang nagsabi na wala pa namang inaalok. So, I really don't know or understand kung saan nanggagaling ito. Ako mismo, hindi ko po pinapatulan ang mga isyong ito unless si Governor Dodo o ang Malacanang mismo ang tanggapan ng Pangulo ang magsabi sa akin o sa atin. Kung kaya't hintayin na lang po natin ang anumang maaaring sabihin ni Governor Dodo patungkol sa mga developments. Hindi lang tungkol sa issue na ito, kundi ngayon na nakabalik na ang ating ama ng probinsya mula sa kanyang biyahe sa China, baka naman may magandang pasalubong si Governor Dodo. Magandang balita para sa ating lahat, para sa ikauunlad ng ating lalawigan. So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. And on that note, welcome home, Governor Dodo Mandanas. Namiss din natin, no? Si Governor. Ayan, so yun nga, sa kabatiran ng... Parang nagpaparinig ka, gusto mo ba sumama next time sa China? Yun, sa kabatiran ng ating mga kababayan, ng ating Governor Mandanas ay nagtungo ng China ng February 1 to 6. Yes. Kaya nga, hanggang ngayon ba, sir, ay acting governor ang ating... hindi na. Overacting na lang. Ayoko. Hindi po. Nakauwi na po si Governor Dodo kagabi. Actually, I'm humbled because akalain mo, pagkalapag po ni Gob, ay tumawag agad sa akin. Opo. At nangangamusta, nakikibalita. Di siyempre, nagbigay ako ng update patungkol sa mga kaganapan dito sa Kapitolyo. Kasama na rin yung aking pakikipagpulong sa ating mga department heads last Monday. Alam mo, Arnold, Sir Vince, itong mga darating na araw, linggo at panahon, the first quarter of the year ng bagong taon, gusto kong tutukan yung ating paghahanda para gunitain ang ika-80 kaarawan ni Governor Dodo Mandanas sa darating na March 25, 2024. Hindi biro ang umabot ng 80 anyos. Oo naman, grabe. Opo. Diba? So to anyone, rich or poor, Pilipino, Amerikano o dayuhan, taga bukid man o bayan, lalaki o babae, o ano paman, ang umabot ng 80 anyos ng aktibo, masigla, malakas, ika nga nila, alive and kicking, ay blessing. Lalo na para sa ating governor na ama ng ating probinsya. Opo, nakita at kilala talaga na yung pagiging, sabi nyo nga po, aktibo, napaka talagang parang pag he's everywhere, talagang workaholic. Alam mo, pupusta ako, Sir Vince, katuwaan lamang, baka hindi mo kaya lampasan ang number ng push-ups na kaya gawin ni Governor Dodo. Narinig ko nga po yun And for the record, mga sir, ang akala ko for the record, kaya mo. Ay, hindi po. Tayo ay pang mga bench ups na ganyan. Ang ating Governor Dodo po ay walang maintenance na iniinom. Wow. Very physically fit. Hindi mo iisipin na turning 80 na siya this March. Nung binanggit ni Sir Vince na si Governor Dodo is everywhere, kaya naman pala si Arnold is also everywhere. Kasi si Arnold ang tumututok at nagko-cover. Laging kasama ni Governor Dodo. Yun nga lang, hindi ka sinama sa China. Belat. Malay mo naman may patikoy para sa'yo. Di ba? Ayan, grabe. Ang oras po alas 10:36 na ng umaga. Grabe, bilis talaga ng oras. At, pwede ba humingi ng 3 hours pa? Ayun.
Pwede daw kayo, sama daw muna kayo kay Sir Eds bukas. Saan? Sa radyo bukas, Biyaheng Kapitolyo. Thursday edition. Ako, magsusum na lang ako. Ayaw. Magsusum na lang ako. Pero sawa na ako kay Sir Eds dahil araw-araw kachat ko yun dahil kahapon, nanalo na naman ang Los Angeles Lakers laban sa kupunan ng Charlotte Hornets. Parang 3-game winning streak ba yun? Charlotte Hornets? Charlotte Hornets po. Ba, tinan mo, Sir Arnold, Sir Vince, hindi lang viewers ang dumadami, pati yung live audience natin. Ay dumadami dito sa studio ng Biyaheng Kapitolyo. Star-studded na tayo. Namamag-asa sa consolation prizes yung mga yan. Dahil gusto yata nila malaman kung tunay yung pinakita natin mga consolation prizes. Baka naman na drawing lang daw. Pero parang ang surgeon po'y mainit ang tingin sa ating mga wine sa harap. Baka puro box lang. Ayun, ayun nga, sabi ko nga, nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan kasamang May. Alam kong may mga papasalamatan ka pa at babatiin. Ayan, Sir Vince, Arnold, and syempre, good vibes. Pahabol na pagbati po kina Ma'am Miriam Calaya, kay Vincent Roy de Chavez, kay Simplim Pitik, Junjun Hara de Chavez, kay Froilan Salcedo Jr., ganun din po kay Ma'am Jenny Asilo Aguilera, at sa kanyang anak, kay Janice Jade Aguilera, at saka po kay Jaina Jade Aguilera na nasa Canada. Good morning po. Ganun din po sa aking mga kapamilya sa Aplaya Baon, Batangas. Good morning po. At syempre, napakarami nating kasama dito, Auntie. Yes. Bakit si Simpleng Pitik trio guapitos lang? Hindi ba pwedeng quadro de Jack? Isama na nila ako, quadro de guapito. Wala na daw hirit eh. Ayan, at syempre, pinasasalamatan rin po natin ngayon lahat ng nakasama nating technical crew sa pangunguna ng ating director, Direk June Magnaye, Direk Ed Sabarte, Christian Andal, kay Kevin Paulo Medrano, kay Harold, kay Jeffrey, ganun din po kay Kurt Bayanay, kay Julius, sa Tito Roger, at syempre kay Avon Lu Kagimba. Si Sir Eds, ang laki ng ngiti itong linggong ito dahil ang Los Angeles Lakers ay hindi lang nanalo kahapon, nanalo pa sa Boston Celtics at nanalo sa Madison Square Garden. Tapos bukas, 2/8/24, Kobe Bryant Day. Yun, ilulunsad na sa Amerika. Unveiling ng statwa ni Kobe Bryant. Nakakatuwa, 2/8/24. Yung tatlong numero na yan, napakamakabuluhan. Hindi lang sa pamilyang Bryant at sa Los Angeles Lakers organization, kundi sa Los Angeles as a city. Kasi ang 2 ay number ng kanyang anak na si Gigi Bryant na kasama ni Kobe Bryant nung sumakay sa helicopter na nag-crash. Tapos of course yung 8, number 8 is the first number of Kobe Bryant ng unang bahagi ng kanyang paglalaro, at syempre yung 24 ay huling number o numero ni Kobe Bryant bago siya mag-retiro. Ayan, syempre si Black Mamba at si Mambasita. Ayan. At syempre sir, speaking of Kobe Bryant, babatiin ko lamang po ang aking kaibigang talagang may motto rin na ball is life. Kaya naman happy birthday po sa aking kababata, Engineer Brad Januel Ilagan Luwalhati. Happy birthday. Ayun. Kita niyo naman mga kabiyahe at mga kababayan, mga tagapakinig, kompleto Ricardos ngayong Miyerkules. Meron na tayong current events. Yes. Meron tayong balita tungkol sa politika. Meron tayong good vibes or good vibes news galing sa TESDA. Meron tayong usapin sa showbiz, meron din sa pag-ibig. Tapos ngayon sa sports. Yes. Hindi lang pampamilya. Bang sports pa. Yun. At syempre may mga parigalo pa tayo. May paraffle pa. Sa inyo, dito na lang kayo tumutok sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan, muli po yung ating pong paraffle. Syempre matatapos po pag na-close po ang ating live program ngayong umaga, at magtutuloy po bukas pag muli pong nag-live ang ating Biyaheng Kapitolyo sa alas 9:30. Yes, sa programa po ni na Sir Edwin Zabarte and Tita Grace Briones. Ayan, so isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules
Sa ngalan po ni Governor Dodong Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunong makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Doon sa radio station, maraming salamat Yes, sa opo. overtime po. Ayan. At binabati rin po natin si Sir Willie Racelis, ang ating Provincial Administrator, ganun din ang ating Provincial Information Officer, Ma'am Abel Biasa, as well as Ate Jenny Aguilera. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Muli, ito ang inyong lingkod, Mark Leviste. ayan, dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. 10 ng aming mga kasama, marami pong salamat. Magandang buhay. Ako po si Vincent Altar. At isang paalala po lamang na lagi nating tatandaan, anumang pagsubok ang nasa ating harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Ako naman po, si Ornal Tabares Jr. At syempre, yours truly ang inyong patroller at kahuntahan tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman, samahan niyo po uli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lamang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!